Ang paglalayag ni Magellan, isang kwento ng karagatan at kapalaran. Noong 1519, isang barkong nagngangalang Trinidad ang naglayag mula sa Espanya, kasama ang 4 pang barko. Ang kapitan nito ay si Fernando de Magallanes, o Ferdinand Magellan sa Ingles, isang Portuges na naglilingkod sa hari ng Espanya. Ang layunin nila ay humanap ng bagong ruta patungo sa Spice Islands, ngayon ay Maluku Island sa Indonesia, sa pamamagitan ng paglalayag pakanluran. Matapos ang maraming buwan ng paglalayag, dumating sila sa isang malawak na karagatan. Pinangalanan ni Magellan ang karagatang ito na Pasipiko dahil sa kapayapaan nito. Pagkatapos ng mahigit 3 buwan ng paglalayag sa Pasipiko, nakarating sila sa isang kapuluan. Ito ang Pilipinas. Noong ika-16 ng Marso taong 1521, nakarating si Magellan sa Humunhon Island, sa silangang bahagi ng Pilipinas. Nakipagkaibigan siya sa mga lokal na pinuno, at nagdaos ng unang misa sa Limasawa. Ngunit hindi lahat ng mga pinuno ay sumang-ayon kay Magellan. Si Lapu-Lapu, ang pinuno ng Mactan, ay tumangging sumunod sa kanya. Kaya noong ika-27 ng Abril taong 1521, nakipaglaban si Magellan at ang kanyang mga tauhan laban kay Lapu-Lapu at sa kanyang mga mandirigma. Sa kasamaang palad, natalo si Magellan at siya ay napatay sa labanan. Sa kabila ng pagkamatay ni Magellan, ang kanyang paglalayag ay nagpatuloy. Ang barkong Victoria, sa ilalim ng pamumuno ni Juan Sebastian Elcano, ay nakabalik sa Espanya noong 1522. Ito ang unang barko na nakapaglibot sa buong mundo. Ang paglalayag ni Magellan ay nagpakita na maaaring maglakbay pakanluran mula Europa patungo sa Asya. Ipinakita rin nito na ang mundo ay mas malaki kaysa sa inaakala ng mga tao noon. Bagamat hindi natapos ni Magellan ang kanyang paglalayag, ang kanyang ambisyon at tapang ay nagbigay daan sa mas maraming eksplorasyon at pagtuklas.